bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga po na mag-like and share tayo dito sa Don Mar TV. Like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo. Okay? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, and at the same time, kung nagla-live ang Don Mar TV, malalaman po ninyo. Okay? So, mahalaga po na nakasubscribe kayo dito sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ito, unahin muna natin itong kay VP Sara na may gagawin siya dito sa mga nangyayari po sa kanyang tatay. Ano ba itong gagawin ni VP Sara? Ito, panoorin po natin. Hindi yan. Mamaya pa yan eh. Ito. Play! Nais ni Vice President Sara Duterte na sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa ito, si VP Sara po, no? Dahil sa nangyari kay Tatay Digong, gusto niya ng sampahan ng kaso itong mga sangkot dito sa illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong. Okay? Mainly, wala nang iba dito kundi si Torre, si Marbil, sino pa ba? Yung magkapatid na si John Vic Rimulya at itong si Boying Rimulya, no, from the DILG to the DOJ, pati na siguro itong si Lacanilaw. Okay? Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Kung ikaw po ay nagtatrabaho sa gobyerno, huwag kang mangingialam sa politika. Okay? Huwag kayong mangingialam sa politika. Ang nangyari kasi dito, it's very obvious, no, sila Torre, na medyo kinakampihan nila si Bongbong Marcos dito. Di ba? Play, patuloy. Aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasong kriminal at administratibo ang inirerekomenda ng pangalawang Pangulo para mapanagot ang lahat ng may kagagawan sa umunay pagdukot sa kanyang ama. Unahin na yan si Torre, di ba? Saksi po ang mga Pilipino. Saksi po ang taong bayan kung gaano binastos ni Torre itong si Tatay Digong eh. Salamat din si VP Sara kay Senator Amy Marcos sa inisyatibo nitong magbukas ng investigasyon kaugnay ng pangyayari. Yan, si VP Sara nagpapasalamat kay Senator Amy. At sana naman, Senator Amy, gawin mo yung tama, ha? Gawin mo yun kung sa tingin. I-prove mo sa DDS supporters, Senator Amy Marcos, na you are true to what you are working right now about the president. Kasi po, mahirap na eh kung ikaw ay nagplastik-plastikan lang. Mahirap na kung ikaw ay ginagawa mo ito dahil gusto mong iboto ka ng taong bayan sa mga DDS. Di ba? Mananalo ka man o hindi ka man mananalo, gawin mo yan. Okay? Gawin mo yan. Kung sa tingin mo, and I know, you know, na maling-mali talaga yung ginawa nila ni Torre at the rest sa mga members dyan. Patuloy. Hindi naman ikinababahala ni Justice Secretary Crispin Remulla sakaling ang matuloy. Hindi mo ikinababahala, Remulla, ha? Alam mo, Remulla, sa totoo lang, ang dami pong mga taong bayan na nayayabangan sa inyo eh. Unang-una, yung mga paliwanag mo sa hearing, no? Na medyo nahihirapan kang ipaliwanag yung Interpol, yung ICC. Tapos it's very obvious na ito, ha, this is my own opinion, ha. Hindi man siguro tayo expert sa ating batas, pero klarong-klaro po sa mamamayang Pilipino ay talagang ginagawan mo ng lusot para magmukha talagang tama yung ginagawa nyo. Di ba? Pero yung mga political expert yung mga batikang mga abogado sa Pilipinas laging nagsasabi-sabit kayo doon sa Article 59 .
Ha? So wala na, huwag na kayong mag-angas-angas dyan eh. Papunta na ito sa kaso eh. Pagsasampa ng kaso. Ngayon gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari. Ito ha, si VP Sara ha, gusto talaga niyang makita na itong mga gumagawa nito sa kanyang tatay, mafailan talaga ng kaso. Duda ko rito ha, si VP Sara, she is very serious about this case. Sobrang seryoso siya dito eh. Kasi kitang-kita naman natin na yun talaga ay ginagawa. May motibo talaga, no? Sabi nga nila ni Senator Amy Marcos, politically motivated. Okay? So, yan yung ang lagi kong binabanggit eh. Ganyan na ba tayong mga Pilipino? Ganyan na ba tayo dahil talo tayo sa... duda ako ha, na mismo sila ay napapansin na nila na medyo tagilid ang eleksyon na ito eh. Tagilid in the sense na kitang-kita nila sa mga surveys na sila po talaga ay mahina, no? Mahina ang kanilang at saksi sila ha sa nangyari sa birthday ni Tatay Digong na lumalabas na talaga yung tao at galit na galit at ang isinisigaw ng taong bayan ay ibalik ang mga Duterte. 'Di ba? So dahil ba diyan nagpapanik na sila, ha? Gagawa na lang sila ng paraan na arestuhin, i-impeach dahil hindi nila matalo itong mga Duterte sa normal na proseso dito sa eleksyon 'di ba? So nakakahiya po. Ganyan na ba tayong mga Pilipino? Sa pagkakaalam ko, ang mga Pilipino po ay lumalaban ng patas. Ha? Pero kung meron tayong mga politicians na minamadali, sabi nga ni Jimmy Bundok, galing ako doon sa rally, no? Sabi ni Jimmy Bundok, ang problema nitong administrasyon na ito ay lahat ng bagay ay minamadali. Hindi pa nga 2028 election ha, pero talagang trinabaho na nila si VP Sara dahil alam nilang si VP Sara po ay mananalo sa 2028. Hindi nila yan matanggap-tanggap, natalo sila eh. Kaya gaganyanin lang nila itong mga kalaban nila. Nakakahiya, sa totoo lang, sobrang nakakahiya. Pagdubot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, unang-una nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingid na ngayon kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte. Dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Ginawa namin yung dapat gawin. At ginawa nyo ang dapat gawin. So ang dapat gawin, arestuhin si Tatay Digong. Kasi dihado na ang iyong amo. 'Di ba? Remulla. Alam naman natin na Pilipino si Tatay Digong eh. Kung may kasalanan siya dito sa Pilipinas, dito siya kakasuhan. Dito lilitisin yung kaso na yan. Bakit kailangan yung dalhin doon sa The Hague, Netherlands, sa ICC? Kasi, hindi kayo lumalaban ng patas. Alam ninyo na hindi kayo uubra kung dito yan sa Pilipinas eh. Ito lang ang aking analysis ha. Kayong mga loyalista, kayong mga nagpaplano na tumakbo sa 2028 ha, kahit ngayong 2025, kayong mga nagpaplano, mga kaalyado ni Bongbong Marcos, ito lang yung masasabi ko, hindi na kayo mananaig. Ang taong bayan po ay alam kung sino po ang dapat iboto. Yang mga ayuda-ayuda nyo,
Yung mga 20 pesos per kilo na bigas ninyo na ipinagmayabang ninyo, hindi na po mauuto ang taong bayan sa mga ganyan ninyong gimmick. Di na. Gusto namin yung pagbabago na hindi yung iboboto ka namin dahil tumutulong ka sa mga ayuda. Iboboto ka namin dahil nakakatulong ka, binigyan mo kami ng pera ng mga cash assistance. Hindi ganoon. Because at the end of the day, yung pera na yan na umiikot na pinamimigay ninyo, pera rin yan na taxpayers money. Di ba? Gusto namin yung kandidato na may malasakit, tunay na nagsiservisyo, palalaguin po ang ekonomiya, palalaguin po ang mga magsasaka, kung ano man ang ibigay ng mga makinarya sa mga magsasaka. Ganun yung kailangan naming politiko. This is the best, to our best judgment, what's good for the country is what we do. Sir, willing humarap sa ombudsman sa investigation? Of course. Dapat lang. So, masasabi ko lang dyan, Remulla, good luck sa iyo. Okay, so ayan po, no? So I hope na kung hindi pa man madadala si Tatay Digong dito sa Pilipinas, no? But he will find justice. Na itong mga taong ito ay makasuhan at makulong sa kanilang ginagawa kay Tatay Digong. Sa edad ni Tatay Digong, dapat nagre-retiro na yan. Pero walang awa silang dinala nila doon sa dahil ang kakapal ng mga mukha ninyo. Dawn must be dead, 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 must be dead. Si Don Mark dito na laging nakaabang, hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan, kasama ka sa kwento ng bayan, laging may say-say, laging updated sa kwentong politika. Si Don Mark ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mark TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mark ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mark TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mark ang gabay mo sa katotohanan, bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mark ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mark TV, para sa bayan talaga. Don Mark TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mark TV tayo magkatuon.